tight pa din. Paano mo dinidirect yung isang love scene? Yan, sinasabi ko yung objective. Kung ano yung nanggaling, kung saan nanggaling to. Para malaman, kung saan nanggaling yung eksena at saan siya pupunta. Diba? So, palaging ganun. Para isip, hindi yung, hindi lang kayo basta maglalabas ng dila. Ganun. Bakit mo siya, bakit mo siya sineseduce, diba? Ano yung objective mo kung bakit mo ito ginagawa? Meron ako narinig. So, So, pagka doon sa sexy na yon, merong pupuntahan yung sexy na yun. So, yung nag-sexy na ni Piolo tsaka ni Rian, anong pinuntahan nun? The Pod Network Entertainment. Yun yung naging kay Charis. Labas natin sa Viva Max. Yan! Viva Max ang solusyon. Tayo ang unang stand-up comedy special sa Viva Max. Let's go, Viva Max. Excited na naman si Ryan Rems episode na naman ito. Nako. Nag-four-cirker ang... Nag-four-cirker. Sana magtirintas din siya dito. Ang ganda. Alam mo, mag-iingat-ingat lang ako sa mga sinasabi ko dito sa podcast natin. Bakit? As in, nagkakatotoo na gigis natin yung mga pinag-uusapan natin dito. Diba? Ang dami nagre-request. Hindi sinasadya. Pero very friendly lang naman yung environment natin. Welcome to the Cool Pals! Episode 871. Exclusive. On Spotify and YouTube. Hindi, si Kellis. My milkshake. Ang pempem request yan ni Marfil Castor. Sabi niya, ang milkshake na yan by Kellis. Kasi ginawang chaser ng tropa ko yung lungad ng baby nila. Oh my God. Lasa daw milkshake na maasim. Ano yung lungad? Hindi ko alam kung Yogurt yun. Hindi ko alam kung totoo to. At totoo nga ba na kumain ng janitor face? Ang ating guest ngayon. Balala na natin. Once and for all. Buong storya. Agad, diretso na ba doon? Matagal lang Ikaw na magpakilala. Sige, mamaya nyo na sa after mamaya. After the episode. Sige. At tabayanan nyo. Kwento ko muna yung napanood ko dati. Kung totoo o hindi. Meron ka sir, palabas dati na nagpunta ka sa Marikina. Diner ka na tumikim sa janitor fish. Tapos wala akong makita sa YouTube, pero alam ko napanood ko yun na diner ka, tapos alanganin kang dumako, tapos eventually tinikman mo. Yan. Tapos, Nangyari ba talaga yun o guni-guni ko lang? Mamaya, sasagutin. pero yung pag-dare niya yun, ano yung nakita mo nung tinikman niya yun, tapos tinikman niya, pinower through niya? Hindi, parang hindi niya first time nung nakita nila. Hindi, parang pagkakaalala ko, hindi naman niya... Humingi ng nor seasoning. Humingi ng Mang Tomas. Hindi niya niluwa at parang... hindi na... Parang 5 out of 10 naman sa kanya, sa tingin ko. Kaya kasama natin si Jeffrey Hidalgo! Salamat. The janitor fishman. Hindi pa natin alam. Malaman namin sa dulo na. Kamusta, Sir Jeffrey? Okay naman. Kayo ba'y naguguluhan? Bakit kayo nandito ngayon? Hindi. Actually, sorry, sasabihin ko yung totoo. First episode ko na napanood yung kay Geneva. Kanina, on the way here, pinapanood ko siya. Sabi ko, okay. Pero apparently, may kaibigan ako nung sinabi ko super fan ninyo. Ang dami yung mga text sa'yo, pempe. Biglang nag-gets ko yun pala yun. But of course, I mean, individually, I'm familiar with some of your faces. I think MTRCB kami. Siyempre. Kasama po kami sa Avengers. Siya sa DSWD. Siya po yung walang... Batay bata din. Batay bata. Siya yung walang... Ano yung movie poster mo? Yung Takwat Bad Boy. Sa akin po, nakasama ko po kayo sa Pi. Nag-guest po kayo sa Pi Channel. Yes, okay. Yun po, parang doon ko kayo na-meet. Hindi ko po masabi yung kasi parang
baka kalagitnaan ng show eh. Si Muman taga Cavite po yan. Yun lang. Yun lang yan. Yung nakasalubong O nila. baka bebe yan. Ako sa White ang Marikina kotse ko niya. lang nakikita si Sir. Pati ka ba ka ba talaga? Hindi, minsan may nag-shooting doon dati, tapos nagpakarwash yung kaibigan ko, nandun ka rin. Ba't gano'n, no? So, bang full circle sa ito? Oo nga, So no? may bandang Lilac, malapit na? Oo, Sir. Taga Marikina po ba kayo? Okay. Marikina, talaga. Kayo Iba meron talaga kayo ang boy, ilang years na sa showbiz? Yun nga, kung Smoky Mountain, 35. Pero kung, kasi nag-start ako talaga, napakinggan ko na din yung kwento ni Geneva, so hindi ko na ulitin yun. So, ako naman, bago nag-Smoky Mountain, start ako sa 14K. Ano yung 14K? So, nagpa-audition din. Actually, doon kami nanggaling ni Tony Lambino. Kami ni Tony, actually, parang 4 na bata from 14K yung nilagay dun sa training pool. Tapos 4 na bata from the new audition kung saan nanggaling si Geneva sa si James. Under Ryan kayo, bebe. Ryan kay Bebian. So parang for one summer, nag-train kami, 8 kami, and then nag-trim down kami to 4. Sino nag-push sa inyo? Kasi usually, ilang taon kayo nun? Well, Smoky Mountain, nung lumabas yung album namin, I was 12 years 12. old. Kasi pag 12, madalas magulang ang nagpo-push dyan. Ikaw ba? Ako talaga. Mahilig talaga akong kumanta. Parang nung bata pa lang ako, though ang nag-push sa akin na kumanta, yung mom ko, siya yung nagturo sa akin. Magaling na singer yung nanay ko. Hanggang ngayon, magaling pa din siya. Nini. Pero ngayon, pumunta siya sa States eh. Belinda talaga yung name niya. Now she goes by Belle. Nasa States na eh. Nagbago ng pangalan eh. Isip ko lang sa Amerikano. So, nakita ko sa research namin, unang pyesa mo, Kastilyong Buhangin. Yung may audition. No? Nai-contest mo ba yan? Hindi, yun yung unang tinuro sa akin na kanta ng mom ko, na naalala ko, nung bata ako. Kaya very memorable yun, Kastilyong Buhangin. Usually, pag yung ate ko kasi, yung pinsan ko, pagka magpa-practice sa bahay, karaoke, iaano niya sa... Yung malaki pa yun eh. Yung ganun -1, Oo, -1. naalala ko, uso pa Multiplex. Multiplex. Multiplex, di na naalala ng mga Gen Z yun. Cassette tape to. Oo, kasi. Multiplex tsaka -1. Yung multiplex yung merong accompaniment na boses eh. So may lilipat mo yung balance, left, right. Mawawala yung Equalizer pa. Nagkaganon ka pa nun. Oo, may inabutan ko yun syempre. Ang Madami paborito yung mong ganun. kanta na pinamo-audition or yung kumbaga parang yun yung parang gamay mo na na song. Pyesa. Actually, yung taste ko talaga mula nung bata pa ako medyo kakaiba eh. Like nung sumali ako sa Bagong Kampiyon, ang kinanta ko, Healing. Healing. Cause your love just keeps on healing me. Randy Crawford? Ang bigat nun ah. Oo. Pero syempre, bata pa ako nun, so babae yung boses, mataas pa yung boses ko. Kaya ngayon Candice Be Loved, di ba? Oo, Akala nila si Geneva. Si Geneva. Kasi ano pa ako nun, Michael Jackson pa yung... Nahirapan ka ba nung nag-iba na yung... Ay, oo. Yung nag-drop na yung voice mo? Kasi eksakto, nagbago yung boses ko paglabas ng album. Paglabas ng Smoky Mountain. Show, no? Kaya, ang maalala ko pa nun, na parang sobrang nahihiya talaga ako. Nung concert namin sa Araneta Coliseum, December 25. Isipin mo, nag-concert kami na December 25 sa Araneta Coliseum. Napuno namin yun. Nung time na yun. Anong taon to? I think 1990. 1990. Wala pang mga MMFF na to, no? Wala pa. Wala pa. Ay, hindi. Meron na yan. Meron na. Meron na. Pero ang kalaban nyo, Meron na. MMFF, tas napuno kayo. Oo. Kasi medyo phenomenal kasi talaga yung success ng group that time eh. Kinanta ko yung Candice Be Loved. First line pa lang. Binabaan na yun para sa pitch ko. Can this be love? Pumiyo ako eh. Hindi man lang dun sa mga matataas na parts eh. Dun sa mababang part pa lang. So talaga nagbago na. Naghiyawan naman yung mga tao na. Actually hindi nila napansin kasi ngayong ako lang yung nakakaalam na can this be love? Gumana na yung boses ko. Meron kayong awareness na nito nung time na to na putya, sikat na kami. Oo. Kasi nga, bigla na lang, di ba kahit saan kami pumunta, that mga, wild talaga, yung mga Gaano kayo mall show. ka-busy nun? Paano yung pag-aaral niyo?
to be fair, tuloy-tuloy ako. Hindi naman ako tumigil talaga. Yun yung isang mapagmamalaki ko. I think me and Tony sa group namin, that time nga, nakwento ni Geneva sa Philippine Science ako noon, si Tony sa Ateneo. Hindi talaga tumigil. May time na nung wala kami ng 1 whole month, dala-dala ko lahat ng kasi may excuse letter kami from Department of Foreign Affairs. So wala na magawa yung school ko. Yan ganyan. Basta importante, sabi nila, mag-exam siya. Lahat ng mga pagdating ko, dami ko makeup exam. Pagdating ko parang quarterly exam na, ganun. So dala-dala ko lahat ng books ko sa maleta. Walang tutor, gano'n, ikaw lang. Wala. Anong favorite subject mo? Chemistry. Kasi talagang Chemistry. Kaya ako chemical engineering. Sa UP din. UP. Sa UP naman ako. Pero, nung tinry mo yung UP, yung chemical engineering, nagkaroon ka ba ng career sa chemical engineering? Hindi. Nagkaroon ako ng business for a time. It ran din naman for mga 16 years. Last year lang namin sinara. Gumagawa kami ng mga cleaning products. Cleaning products, dishwashing liquid. Yan. So, may mga basics ka sa paggawa ng pulbura. Akala ko siya. Pati Shabu. drugs. So ano pa ang ingredients ng methamphetamine? Hindi, kaya nga natutuwa ako yung dun sa Breaking Bad. Nung pinapanood ko yung Breaking Bad, sabi ko, galing tama yung chemistry. Sabi ko, galing ng mga writers nito. Alam mo kung paano gumawa ng blue crystal. Galing. Naiintindihan ko lahat ng sinasabi nila. Willing akong tumesting. Maghanap ka na ng tawag dito, di ba nasa RV band sila nun eh. Sa mga pinakamahirap yan, yung chemistry. Yung parang quota course yan eh. Parang ganun. Actually, kaya naging chemical engineering course ko, ang gusto ko lang talaga chemistry. Ano yung meron sa chemistry? Sobrang favorite ko siya eh. Even nung sa board exams, parang 99 yung score ko sa board exam sa chemistry. Anong Atomic element, number. atomic symbol ng Shabu. pero alam ko kaya ko pa mag-balance ng equations until now. Wow. Tapos sometimes memorize ko pa yung nomenclature like about sodium hypochlorite, ganun ko ano yung Na2HCl, ganun. Medyo memorize ko pa siya. Oo, pero ano ba yung singing? Ano siya? Sideline lang talaga? Itong arts, itong ginagawa mo? Anong mas love mo? Chemicals o Siyempre singing? ngayon, na-realize ko na parang wag na tayo maglokohan. Hindi kasi after... Nagugas kami na siya gamit yung cleaning service. Di, ang kwento pa nga dyan, kasi di ba chemical engineering ako, hindi ako nakapag-ROTC. So hindi ako nakagraduate. Until nagkaroon ng... Tapos, a year after, biglang nagkaroon ng NSTP law. Na pag lahat ng units mo, na nakuha mo na, at wala ka, except for ROTC, may amnesty. Pwede na. So, pwede ka na-graduate. So, nakagraduate na ako. So, nung nag-graduate na ako, biglang sabi ng nanay ko, board exam ka naman. Sabi ko, okay. Ganun. Pero, hindi... Yan, tapos after that, nag-masters pa ako for two sems. Wow. Masters in chemical engineering. Anong gusto sa'yo ng nanay mo? Kasi, Anak siya! Yun yung gusto. Natawa sila eh. Tinanong ba yun? Ano ba? Tinanong ba yung nanay mo niyan? Pinakanta ka, chemistry ka. Actually, yung nanay ko ngayon nagsisisi na pinasok niya ako sa arts. Kasi ngayon, biglang na-realize niya, kasi pumunta siya ng States, di ba? Yung mga chemical engineer doon, ang yayaman. Sabi niya, kaya pinipilit niya, anak, dito, punta ka na dito sa States, balik ka sa chemical engineering. Ano sinasagot mo? Di ko na siya gusto talaga eh. Bilak mo na siya. Konti na lang, sa sobrang kulit. Pero ngayon, ano ang... Siyempre, chemical engineering. Well, pwede naman mag-Breaking Bad uli. Wala na Alam mo na naman yung formula eh. Tsaka wala naman si tatay na. Si tatay lang naman may Ano ang nakukuha Text mo na sa... lang after ng show. Ano nakukuha mo sa arts versus sa chemical engineering? Actually, kung ano naman, kung
daw doon, I tried to maintain naman the business as much as I could. Ang problema lang, yung biggest client namin, nag-shift na siya to biodegradable na dishwashing liquid. For me to reformulate again, kailangan kong maghanap ng bagong suppliers, kailangan kong ganyan. Oo. Ako lang yun eh. Ikaw lang ba? Maliit lang kasi, micro business lang kami. Kung kaya lang kami nag-last as long as we did kasi na-maintain namin yung certain clientele namin. Pero hindi siya lumaki. Okay yun kasi yun yung bumubuhay sa pamilya namin. Ngayon ako na yung bumubuhay sa pamilya namin. So ako na talaga yung breadwinner, hindi na yung business. Yun, parang kaya na namin sinabi kasi parang wala na akong time. Wala na yung puso ko doon na kaya ko naman kung gusto, but kapagod eh. Kailan nagsimula naman yung love for filmmaking? Actually, Sa Dubai ka nag-aaral? Oo. Kasi syempre after singing, 'di ba? Lahat naman kami, si Geneva pinag-artista, si Tony. Ako din, kinodino ni Boss Vic. Ang kwento pa nga diyan, madami yung mga missed opportunities nung bata ako na yun, si Boss Vic nakita niya yung nanay ko recently. Sabi niya, mami, sayang yung anak mo, dapat ganyan. Kasi parang noong time na yun... May abs ka nun, di ba? Nung time na yun, nung bata ako, pinipair up ako kay Donna. Donalyn Bartolo. Hindi. Ang bata. Si Donna yung asawa. Donna Caparas. Yan kay Donna Cruz. Kaso nung binigay na yung schedule, doon may mga weekdays. Sabi na, weekends lang po ako pwede mag-shoot kasi may class po ako Monday to. No? So tinanggal ako sa project. Prioritize mo. Alam mo nung din ako, ka-artista tapos Prepare ka rin kay Donna. work, hindi naman ako ka Donna Cruz. Parang iniiwasan kong sabihin yung work. Iniiwasan kong sabihin yung hindi ako bawal ng weekdays. Kasi sobrang allergic yung mga production dyan. Kapag hindi ka pwede ng weekdays, ay wag ka na. Anong term ginagamit mo? Pwede po ako. Tapos, ang work ko yung mag-a-adjust. Tapos doon ako mag-work from home sa set. Ganyan. Kasi nga, oo, ang hirap lang din kasi, hindi rin kasi, yun lang ang hirap ng industry ng pag-aartista. Hindi nila maintindihan na kulang yung binabayad yung mga putang ina niya kayo. Mag-aalit Kaya kami nagkakaroon ng day job, putang ina niyo. So, dagdagan niyo yung kita namin. So anong sasabihin? Para sa inyo kami, mag-i-stick! So ano sasabihin mo kapag yung kausap mo, akala ko ba wala kang work tapos Kailangan palagi available. Diba? Kaya nga mag-a-adjust ka tuloy. So, at least you stood your ground. And your mom stood your ground. Yung meron bang realization on how different filmmaking is abroad compared sa atin dahil doon ka sa nag-aral sa Dubai? I guess, yung professionalism and all. Actually, more of yung pag-aaral ko dun sa Abu Dhabi is, tawag dun, para lang ma-prove ko sa sarili ko na alam ko na yung ginagawa ko. More of that Kasi parang, Nandun ka lang para sabihin sa kanila, alam ko na yan Parang, yan pala yung term. Maganda naman siya kasi kung parang, syempre, pag sa film school, aralin mo lahat. Editing, lighting, production design, cinematography. So at least, pagkausap ko lahat ng mga staff ko and yung creative team. Hindi ka mukhang tanga. Oo. Alam ko yung pinag-uusapan namin. Yun lang naman yung Roger. Kasi dito sa film sa Pilipinas, mga lumang kotse yung pinapasabog. Sa Abu Dhabi ba, mga camel? Lumang camel. Alis luma. So, nung Honor na po pa ano yung honor type camel? Habulan ng camel Hindi po yung resident nuno sa punso namin. Hindi ako nagkaroon ng talent na camel doon. Nagkaroon ako ng talent doon na Russian na babae. Para maganda yung tawa ni Sir Jeffrey doon. Anong project niya? Hindi kasi hindi nung una nga, nung nandun ako, ayoko ipalam na artista ako. Kasi nga, kukunin nila ako sa mga projects nila na artista, di ba?
Although, kahit hindi pa nila alam, ina-ask pa din nila ako. Hindi ko alam baka. Are you an artist? Bakit kasi ako? Oo, Char. kasi Pinoy pa yung itsura, di ba? Pasok sa mga Yun. So, nung time nung gagawa na kami ng music video project, di ako na din yung lalaki. Nagpahanap ako ng willing na Camel. naka-partner. Tapos yun nga, may Russian na nagpresenta, na model. Maliit siya. Yan. I think nasa YouTube yata yung music film ko. Ano Music pangalan film. nito? Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Basta Russia, ito kaya nga Jeffrey Hidalgo. Olga and Jeffrey Hidalgo. Olga. Alamin ko. Balikin ko Ano kayo. tong music video na to? Music na Filipino Hindi, song? I think ang ginamit ko, Sweet Disposition by Temper Trap. Tapos ginawan ko ng music video. Part to ng curriculum. Tapos ano pa yun, sinut pa namin ng film. So ang ganda. Ang ganda ng texture. So paano mo na-apply yung natutunan mo doon dito sa filmmaking dito sa Pilipinas? Medyo malayo na kasi gabi na yung technological advancement. By this time, that was 2009 eh. So yung yung discipline lang talaga. Ano yung nagtulak sa'yo maging director? Ayun. Papunta pa lang ako sa story. Haba no? Hindi kasi nga, yun nga, di ba, artista ako. Nung nag-artista na ako, pag dumadating sa akin yung script, binabasa ko siya from start to end. Dati hindi pa ini-email. Dumadaan pumunta yung script sa'yo, buo. Kahit isa lang yung eksena mo, buo yun. Dadating sa'yo, naka-envelope, tapos isasabit sa gate ninyo. Talaga? Ganun ang time na yun. Okay. So, Viber lang na ngayon. Oo, di ba? Ngayon, Shot ng eksena mo. yun na lang. Loose pages na lang yun. So binabasa ko. Pag binabasa ko, nabubuo na yung kwento in my head. So pagdating dun sa set, kahit na hindi ako nag-shooting, tapos nakikita ko yung mga eksena na hindi ako kasama, pinapanood ko kung ano nangyayari. Tapos tumatabi ako sa director, tinitignan ko yun. Talagang inaaral ko siya. Kasi nga nangyayari, pag nabasa ko yun, nabubuo na yung kwento sa utak ko. Tapos, syempre excited ako mapanood. Pag napanood ko, ay, bakit ganito yung pagkagawa? May reklamo na agad ako. Expectations ka kasi na naset sa sarili mo. Iba kasi yung nasa utak mo, no? Sino yung mga fan mo na, yung idol mo na director dito sa Pilipinas that you observe? Kung paano Actually, nag-start din yan dun sa si Connie Makatuno. Siya yung director ng ano nga ba yan? Si Angel Aquino and si Tony Labrusca. Glorious. Okay. So yun yung ba to? yun yung most famous work niya so far. And then Laplapan na yun. yan. Very sensual. So si Connie din yung may kasalanan kung bakit siya yung nag-strip ng innocence ko. Kasi yung task niya that time sa Star Records kasi yun nun, is to matanggal yung child Innocence mo. performer image sa akin. So, pa-sexy yung ginawa na video. When I Met You yun. Tapos, 2 music video niya, yung ginawa niya sa akin na pinahubad niya talaga ako. Mag-workout ka! Yan. So, simula nun, yun, payami na ako. Joke lang. Yun. Anyway, so siya yung nag-inspire din sa akin. Napapanood kita eh. Naabangan mo talaga. Jeffrey Hidalgo to Music video, di ba? Lumalabas kasi yun, di ba? Tama. Kasabay ng 3 o'clock May prayer slot. talaga. May slot talaga ng music video. 3 o'clock prayer, Jeffrey Hidalgo. Star Music Records. Star Records. Yun. Tapos gusto ko yung style niya. So inaral ko din siya. So palagi ko naman sinasabi, she's really one of my mentors. And until now, nag-uusap pa din kami. Nagko-compare kami ng notes, ganyan. Ito ba yung dahilan kung ba't napasok ka sa... Viva Max? Oo. Actually, sinasabi ko din to talaga. Kasi diba yung Viva Max naman, when it started, hindi naman talaga siya... Puro sexy lang. Puro sexy lang. Di ba? Ganun, di ba? So talaga nung nag-start pa lang yun talaga yung gusto namin. Ako at saka yung manager ko, weirdo kami, si Lou Gopez. Ay, Mama Lou. Sinabi ko na parang gusto kong mag-concentrate talaga on erotica. Yung talaga, tapos talaga ba? Ako din gusto ko yan. Binigyan niya ako ng
Yung mga ano niya, mga DVD niya and collection niya talaga. Lumabas ba dyan yung Emmanuel? Mga... Red Shoe Diaries. Oh, yun. Yes. Nandyan. Ano, Red Shoe Diaries. Red Shoe Diaries. Emmanuel. Yan. Mga Classic yan, series. So, inaaral ko talaga siya. Ganyan. Pero yun nga, naunahan ako ni Roman. This is ako kay Derek. Sinasabi si Derek Roman, hula ka lang. Yan yung gusto ko talaga eh. Tapos yun, naging ganun na yung Viva Max. Ano ba ang style mo pagdating sa... Kasi... Pag-shoot ng sex scene. Oo, ng soft porn. Soft porn ba? Wait, ayoko siya... Ayaw mo tawagin soft porn. Ayaw siya tawagin soft porn. Ano ba dapat? Ayaw siya tawagin... for me, erotica. Okay. Dapat. Erotica. Siguro, nagkakataon lang sa VMX, sa Viva Max, which is called VMX na ngayon. Parang mas lengthened lang yung love scenes. So parang kung hindi siya for Viva Max, hindi siya ganun. Mas mabilis lang. Or mas teasing lang. Ano ba ganun. ang dapat ideal minutes Wala. ng isang erotica? Wala naman. Wala naman yun eh. Kasi ang importante lang kasi, siguro one thing na palagi kong, maybe that's why yung mga artista ko, they like working with me, is because even yung mga love scenes, binibigyan ko ng objective. May acting na nangyayari dun sa love scene. Ano yung objective nitong love scene na to? Ano nangyayari dito? Hindi kayo basta naglalaplapan lang dyan at saka nagtotap sa akin. Paano diba? yun? Paano ma-explain? Kunyari, ako yung actor mo. It's importante na hindi ka labasan within 10 minutes. Paano mo sasabihin na ito yung objective ng isang kantutan? Hindi kasi so proud naman ako dun sa mga ginawa ko for Viva Max. Kasi very story-based kami. Ang mga writers ko, Dennis Marasigan and Raquel Villavicencio. If you're familiar with Raquel, si Raquel ang co-writer ni Mike De Leon sa mga films niya na classics. Citizen Jake. Hindi. Except yung Citizen Jake. Bago lang yun eh. Yung mga Kisap Mata, ano yun? Batch 81, Kakabaka-Baka, yun. Sila yung nagsulat nun. So, sa si Raquel kasi talagang medyo dark yung ano niya, yung utak niya. Actually, kaya kami nag-collaborate kasi nung napanood niya yung first film ko, yung Silong, nagustuhan niya na parang, I wanna work with you. Kasi nakita niya na yung... Saan dito pinalabas yung Silong? Nag-premiere kami sa Cinemalaya, 2015. So, 10 years na siya this year. Na-mention mo, nag-attempt ka ng so many times. Oo, nag-attempt Pascual ako. and Rian Ramos yun. Yes, Piolo Pascual and Rian Ramos. So parang nung time na naging closing film kami, parang ano ko siya, revenge ko. Na How parang, many twice ka nag-attempt? Twice ako nag-attempt. Every year ba to after the first pitch? Hindi naman, parang may isang year yata na tumigil ako. Parang gano'n. How did you get back from yung From getting that? yourself into the zone na mag-pitch ulit ako? Ah. Did you give up? Parang binitaw mo na ba yung idea? Like wala na to? Dahil tinurn down ng Cinemalaya? Or naka-shelf lang siya dyan? Naka-shelf lang siya. Pero looking back then, feeling ko din in a way na-save ako. Baka maybe hindi pa nga ako ready nung time na yun. Kasi yung first pitch ko was a musical. And feeling ko kasi it would have made sense kasi nga 'di ba, singer din ako. Yes. So yun. But then sabi nga ngayon, kung first film mo musical agad, masyadong complicated 'yan. So feeling ko baka na-save din ako. Hindi ko siya nagawa kasi kung first film ko tapos pangit, edi patay agad yung career ko. First pitch musical, then the second pitch naman. Ano naman? Yung second pitch naman, Magic Realism na family drama na may mermaid, parang ganun. So, ang Medyo lawak ng art range. house. Oo, kasi mayroon akong musical, fantasy, and then erotica. Silong erotica na ito. Silong, ano pa lang siya. Medyo erotica siya. Pero, ano siya? Romance thriller. Big stars na tong mga dinirect mo eh. Agad. Hindi ba mahirap kung paano mo sila i-direct? Feeling ko it also helps na artista ako. So, and then si Piolo, barkada ko yun eh. At saka almost family kami. Almost family kami because of my sister before. And then, si Rian yung first time ko lang nakatabaho. Pero sobrang galing. Kaya until now, yung band namin ni Rian sobrang tight pa Paano din. mo dinidirect yung isang love scene?
Yun yan, sinasabi ko yung objective. Kung ano yung nanggaling, kung saan nanggaling to. Para malaman, kung saan nanggaling yung eksena at saan siya pupunta. Diba? So palaging ganun. Para isip, hindi yung, hindi lang kayo basta maglalabas ng dila. Bakit mo siya, bakit mo siya sineseduce, diba? Ano yung objective mo kung bakit mo ito ginagawa? Pero ako narinig. So sige, sandali lang. So pagka doon sa sexy na yon, merong pupuntahan yung sexy na yon, kumbaga. So yung nag-sexy na ni Piolo tsaka ni Rian, anong pinuntahan nun? Meron yun. Kasi kung siya medyo spoil siya. Basta it's all about manipulation Power play. So yun din, palagi ko din pinapakita dun sa mga artista ko. Nire-remind ko sila kung ano yung character nila. Kasi ano yung power play between nila nung ka-love scene nila. May audition ba yan? Para mas interesting, di ba? Kaysa yung makikita mo minsan na parang, ano lang sila, Kasi usually, love scene lang sila. yung mga usap Panoorin mo naman yung mga Kaya tawag mo, soft porn Pinaghihirapan namin yung story, tapos ini-skip mo lang. Ngayon, alam ko na. So, hindi ko na-skip. Kaya very proud ako dun sa mga ginagawa ko even for Viva Max. Kasi nga, doon ako natutuwa na parang the artists also wanna work with me. Kasi nga, alam nila na talagang kinakareer namin yung ginagawa namin. Ang madalas na mali ng mga first time gagawa ng erotica na sex scene ng mga actor na madalas na itatama? Tinatama niyo? Yun yung inaano ko sa yung objective. Kasi meron yung si Eric Mati, pero ko lang ko siya, parang pag sex scene daw, huwag ka maihawakan yan din. Yung parang pag hinahawakan, di ba parang parang ganyan hawakan. Susuhin mo. Hindi, actually nga ngayon, medyo doon ako na, hindi ko lang pwede sabihin. Okay lang. Hindi kasi parang, Pwede naman ikat. hindi, kasi di ba, kung erotica, noong una, syempre dapat may foreplay. Di ba? May tongue. 'Di ba? Tas may ganoon. Kasama lahat. May way of doing it naman tastefully and Yes. Pero yun nga ngayon dahil nga alam na ng mga artists na Viva Max na sila ganyan. May mga boundaries na sila bigla. May mga lalaki, may mga babae na ayaw may tang. Tas bawal halikan yung nipples. Ng babae o ng lalaki? Parehas? Depende. Meron. At ng wardrobe. Kasi parang nawawala yung kasi essence diba, ng yun yung passionate erotic sex. kasi. Yung kasi yung natural Yun yung makatotohanan. Part yun ng foreplay. Kaya nga sobra akong fan ng film ni Anora? erotica ni Ito ba yung Anora 365? din. 365 din. Medyo na bastusan na ako doon. Masyado. Kasi pansin ko lang, Jeffrey, napansin ko lang, lahat ng mga couple na nanonood ng 365, nabubuntis yung babae. Napansin ko lang, nakadalawa na akong kaibigan. Hindi, pero natutuwa ako sa Anora. Maganda. Hindi ko akalain na comedy pala siya. Galing, no? Ano ba yung pelikula niya, no? Ano yun? Ba't hindi mo nagustuhan yung 365? Ano na siya? Parang smart na ba siya? Para sa akin, yun yung soft porn. Soft porn na siya. Ang pag tinigasan ka ba, yun na yun? Ano ba yan? Nasa yung tanong. Nasa yung tanong doon. Nasa yung tanong doon. Yes or no lang? Yes or no? Okay. Pagka tinigasan ka ba, Pag ibig sabihin, teka, parang hindi na to artistic ah. Hindi. Siyempre, yun naman yung purpose, di ba? Nung scene Pero siyempre, yung arousal, parang bigyan mo... Secondary na siya. Hindi, bigyan mo din ng ng... Art? Bigyan mo din ng mas enjoyable na arousal yung nanonood. May purpose yung arousal. Kasi kung may... Hindi. Purpose naman talaga yung arousal. Hindi, kung may di ba? Kung basta-basta na di manood ka na ng porn. Yun yung difference. Correct. Ito, importante yung foreplay. Di ba? How you get to the positions or whatever. Di ba lagi nating pinagyayabang dito yung arroz caldo tsaka yung lomi? Yung kinakain ni Kapitan? Oo, doon yan mabibili sa The Atrium, yung gitna nung Century Park Hotel Manila.
Alam mo ba ang tawag dyan? The Classy Tambay Spot. Oh, yayamanin pare pag diyan ka nagmerienda. Diyan nagsasampalan yung mga mayayaman. Oo. Hindi naman. Alam mo, nakita ko bago sampalin, inikot mo na yung wine eh. Wine, coffee, long chikahan sessions at sampalan sessions. Oo nga. Diyan Pero, nyo gawin yan sa The Atrium. oo, meron ding tumutugtog dyan. May music. Piano. Ting, ting. Saka networking, pwede yung gawin dyan. Pwede. Kahit anong network, ABS-CBN, GMA. Yan. Welcome na welcome dyan. At lalo na pag ikay Cool Pals Patreon dahil meron kang 20% off sa The Atrium. Mararanasan mo na maging PWD 20% off. or senior citizen. Eto, pwede mo tumpakat. Was there ever a time pare na nagda-direct ka, tapos sa sobrang galing nung acting nila, ikaw nakaramdam ka, you have to take a 5-minute break? Hindi naman. Hindi Pero aminin ko na may times na aroused ako sa... So pag siya ko, effective to. Gumagana ang kanyang radar. No? Depende sa tigas yung level. Mga top 5 na erotica na Pinoy movie that Yun nga yung kay Eric Mati. Ano bang title nun? Scorpion Nights ba? Hindi. Rigodon. Yung kay Yam. Rigodon. Rigodon. Diba? Ang ganda nun. Ano yun? Oh, solid yun. Pero Hindi talaga. pero ang solid nun sa ganda. Ganda ng pagkagawa. Yun. Pabulong ba't pabulong ka, James? Talagang hinaalala ka pa talaga. Ang natandaan niya yung hagdan. Kasi Hagdan scene. hindi mo ito yung kakaiba doon eh. Naglalakad sila Di ba pataas. yung mga duplex, meron silang hagdan na kita yung parang may gap. May gap sa hagdan. Ginamit nila yung gap na yun para makita yung binabayo yung Yung act ng foreplay. Yes, 'di ba? Hindi mo akalain na pwedeng gamitin yung gap na yon para sa kalibugan. So pag nakakakita kayo ng gap sa hagdanan, anong Naka-work mo na si Eric Mati. Eric Mati. Hindi pa. Gusto ko siya maka-work. Parang nagkaroon na encounter that Hindi. Wala pa. Basta tina-target ko na makas niya ako. Kasi umaarte din naman ako ngayon, di ba? Ano ang mga para sa iyo, mga do's and don'ts pagdating sa paggawa ng erotica? Don'ts na lang. As a writer ako parang gusto kong sumulat din eh. For me, don'ts is yung walang purpose na love scene. Love scene. Tapos, yung sobrang Kasi habang love scene ba, don'ts din? Wala tayong magagawa dyan. Kasi nga, yun yung hinihingi ng platform. Only when needed. Yun yung hinihingi ng platform eh. Pero, yun, for me ang don'ts talaga. Kasi parang at least, dun sa mga ginawa namin, talagang sinusulat namin into the script kung bakit may love scene. Kagaya nung isang ginawa ko, yung Ligaw na Bulaklak. Yun yung nakita ko, may 17 siya na love scenes. Oo nga. Parang back to back yung love scene. Pero, namin binilang niya. 17 nga. tapos, pero nung napulod ng iba, hindi nila napansin. I've seen, 17. na didn't feel like na parang, ay, ang daming love scene. Kasi nga, it was part of the story. Ang ginawa kasi namin, yung story kasi ng Ligaw na Bulaklak, para siyang Misery. Pero, yung si James, James Caan? Yung guy, hindi siya author, siya, parang Viva Max actor siya. Tapos meron siyang ka-love team. Para siyang si Sean de Guzman at saka si AJ Raval nung time na yun. So yung girl na nakadiscover sa kanya, big fan pala siya. So may times na pinapanood niya yung mga pelikula habang Nagagaling yung sexy. tapos habang siya. Finger. Nag-iingat pa si Direk. Siya na yung nag-show. Siya na no? May translator ka ba sa set? Sabi mo nga, hindi ko masabi yung finger eh. Finger daw, sabi ni Direk! Yung AD, no? Oh, yung AD. Kunyari, AD niya si Roger. Gawin mo! Tanga ng ganda. Hindi, ayun,
Masasabi ko lang, I'm very respectful sa mga talents ko. At saka gusto ko parang we're always on the same page. Kasi yun nga, isipin mo, delikado na nga yung ginagawa ninyo, di ba? Ang laki ng binibear nila dyan. So at least make them comfortable. Na alam nila yung nangyayari. Yun. Ilan ang crew dapat na nasa loob ng isang sex scene? Bawas lang yun eh. Minsan kailangan ng sound guy pa din. Siyempre, cameraman. Yun lang, supposedly. Sa AD. Wardrobe, kailangan ba? Hindi na. May naka-standby lang. Kasi para Kokoberan. pag after, pag cut, pasok silang ganyan, takip. Okay. Ganun agad din. Nagpapa-workshop ka ba ng erotica? Oo. Ginagawa din namin. Nagpo-workshop din kami. Ng ganyan. Pwede kami Depende. manood. Sorry, ako tinatanong. Opo, pwede ba? Pwede ba kayo participate? Kami lang din yung Kami, magkakapartner. para walang selos yung partner. Meron bang parang naging ano nila ba na bakit di natin itry ng sex scene ng isang ordinaryong tao? Hindi yung may abs. Mas makatotohanan, Bakit no? di naman yung may chan? Madami naman din may chance. Oo nga, bakit? sa Viva Max, madami din naman may chan. Talaga ba? Oo, nalalaki. Ba't di ako Madami din. nakakasama? Kasi wala ka ng tiyan, nagpapayat ka na eh. Hindi. Willing ka ba? Oo, pwede. Pwede naman. Kasing na ako, wala na ako pupuntahan. Nire-check na ako ng Netflix eh. So, yung Yung palagi sabi, willing ka ba? Huwag kang Ganun ba ang be lagi? careful what you wish for. Ganun ba yung tanong nyo lagi? Pagka... Oo, syempre kasi kapag kailangan buo yung loob mo eh. Hindi pwedeng pagdating doon, ay, Mahiya hindi ka. ka pala kaya. Ganyan. Ano ba ang preparations pagdating sa ganyan? Pinag-aaralan Bakit mo tumatawa kayo, putang ina niyo? May na-shoot na kayo na gano'n. Na Oo, doon ba sila natawa sa preparation? Oo nga, parang... Pwede maligo. Interesado ka na eh. May na-shoot na kayo nun, direct, Nag-back out? na Nag-back doon out? medyo namina yung loob niya doon nung ano. Okay. Hindi. Kasi umarte din ako. Okay. Umarte din ako sa Viva Max. May ginawa ako na parang nagdiskusyon pa sila ng director na parang dapat daw mas mild na lang, ganyan-ganyan. Mas mild. Siya yung ka-eksena ko. Pero parang Director. at the end, parang natuloy pa din na kung ano yung ni-rehearse namin na gagawin, yun pa din yung ginawa namin. So, nag-discussion muna kayo. Sinong nanalo? Yung director. Pero Pero at least importante dyan. Naparealize siya naparealize. na kailangan yung Yeah, eksenang yun. nung girl. Ako kasi willing naman ako. Pero ang dami mo ng dinaanan sa industriyang to. From singer, to actor, to director. Producer din ba? Yes. Actually, yun naman yung meron akong production house, Red Wine Creatives. Alin ang mas gusto mo sa lahat? Directing. Directing? Directing talaga. Yung- So parang kung i-rank ko, directing, singing, acting. Yeah. Sa directing, ano yung nakukuha mong fulfillment? Hindi ko alam. Feeling ko kasi dahil parang siyang problem solving every time you're on the set. Yun yung interesting sa kanya. Okay. Every time, parang every day, every shoot day is a challenge. Parang challenge na matapos mo lahat ng eksena, matapos mo ng maayos, may ganun. May artista ka nang ayaw mo nang makasamang muli. Meron, pero hindi ko sasabihin kung sino. Bakit na lang? Bakit na lang? Bakit na lang? Attitude eh. Attitude eh. Anong klaseng attitude yung ayaw mo sa isang set? Well, isa nagugulo. Yung mas marunong Yung- pa sa director, gano'n. Tapos yung isa naman yung, ano yun, masama ugali. Ano ba ang masamang ugali? Kasi maraming masamang ugali Oo eh. nga eh. May masamang ugali na... James Karaan. Hindi naman ako masamang ugali ko. Di ba? May masamang ugali na talagang pure evil lang. Oo. Merong masamang ugali na hindi mo lang kasundo. Na pwede. ano lang kayo, contrast lang kayo ng ugali. Conflict. Anong klaseng ugali yung masamang ugali para sa'yo? Basta feeling ko kapag hindi ka totoo. Kasi may mga madami artista ganun din eh. Kaplastikan lang. Yung parang
Akala mo bait, yung pala maldita. Pag kunyari, mabait sa'yo sa onset, pero pag kunyari may kausap na showbiz reporters, iba yung kinikwento. Or even sa yun nga, dun sa set, na parang ang nagkukwento na lang sa akin yung staff, na parang direct, inaano ka, parang, basta, Binabadmouth ka. or nagbe-make face, ganyan. May nahuli ka na sa lapel. Meron din. Anong sinabi? Sa parang dumating siya, tapos sabi, ay, hindi pa pala ready. Sabi niya, hindi, ready na kami. Upo ka dyan. Sabi ko gano'n. Natatauhan ba sila pag gano'n? Oo, syempre. Kasi hindi ako sumisigaw eh. Rarely ako sumisigaw talaga. Hindi ako nagagalit. Ayoko nagagalit sa set eh. Gets ko naman yung yung mas gusto mo yung directing kasi sa directing mas in control ka. Yan. Yung artistic na pero mas malaking pressure yun eh. Mas gusto ko siya eh. Mas gusto ko yung mas nahihirapan ako. Kasi parang at the end of the day, ang sarap sa feeling na parang, wow, na-shoot ko lahat ito Tapos parang na-imagine ko na yung edit. Parang, ang ganda nito lalabas Ano yung ganon? Parang, gano'n kaka-hands-on? Kumbaga, especially pag pelikula. Yun yung difference ng pelikula sa TV eh. Sa TV, rarely ka na makakaupo sa editing. Makikita mo na lang edited na siya. Tapos pag na-realize ko, uy, sandali, may iba pa akong shot dito, ba't hindi ito yung ginamit? Ano yung ganun? Hindi mo maupuan palagi sa TV. Pero pag pelikula, syempre, upuan mo yun. May time na ba na sana i-reshoot ba natin to? Oo. Mas gusto kong i-reshoot to tapos ni-reshoot nyo. Yung first film ko, yung Silong, nagkaroon pa kami ng ganong kasi nagkaroon kami ng extra day, tapos parang may ni-reshoot kami na scene para mas gumanda siya. Yun. Doon pa lang, kasi ngayon wala nang budget. Ang baba na ng mga budget ngayon. Kaya sometimes, sometimes hindi ko din may mga pelikula, tapos papanood ko, tapos makikita ko na parang may mali o may kulang. Tapos parang isipin mo na lang, baka kinulang to sa budget. Hindi na ma-shoot to ng maayos or something. Mas malaking problema ang producer, no? Kaysa sa director. Oo, kasi yung pera, iisipin mo eh. Kailangan mo i-balance yung quality at saka yung price ng Nahihirapan ba kayo ngayon kasi umuusbong na yung patayo na, parang gano'n na... Vertical. Reels. Actually, sa akin challenging naman yun. Hindi ko pa siya nagagawa eh. Pero gusto ko din mag-shoot ng ganun. Ilang days ang binibigay sa inyo para sa isang movie? Usually? Depende. Depende. Sa budget. Depende sa budget. Pinakamaigsi ang... Para mabigyan kasi, alam mo, yung mga nakikinig sa amin kasi, madalas sila magsabi ng, mag-show naman kayo dito, mag-show naman kayo. Ba't di na kayo gumagawa ng ganitong sketch? Kasi kailangan nilang maintindihan magkano ba ang ginugugol para sa isang episode, para isang one-day shoot. Totoo. Magkano ba ang one-day shoot? Siguro mga nasa, usually, kung yung, yung kailangan lang, siguro mga 500,000 per day. 500,000 per day, di ba? Per day. Kasi ang dami, Ballpark figure yun. Kailangan na natin talaga umpisahan yung chemicals mo. 100 kasi more or less yung tao na kailangan. Kasama na yung TF dun sa 500,000. Oo. Pwede. Depende din sa artista. Ito, Ang 500,000 tipid na yun eh. unlimited budget, binigyan ka. Sino yung dalawang artista na kukunin mo for the movie? Oh my God, wait. Shit. Erotica. Nadine. Gusto ko si Nadine. Nadine Lustre. Isa lang o may siya? Kailangan pa ba may kasamang leading Si lady? Nadine tsaka si Catherine. In a Lesbian movie. scene. Hindi. Hindi ganon. Hindi naman ganon. May range naman ako, di ba? Pwede ba? Kung dream project, Nadine, Catherine. Tapos ano? Kasi sobrang fan. Sino ang leading man mo? Kailangan ba ng leading man? Ano ang... Feeling ko gusto ko na baka psychological thriller. So, magkahawig Ay, sila. pwede single white female. Parang ganun. Ish. Totoo. Pwede, di ba? Kasi magkamukha sila. Pondohan na natin. Magkano ba ang isang film na masasabi mong unlimited? Na may big star. The feeling ko kasi para makagawa ka ng film na medyo komportable mo masushoot, dapat nasa 20M. 20M. Actually, 12 pwede na din. 12. Basta
not lower than 12 Ay, million. pero maganda yung binigay mong figure kasi specific eh. Hindi siya yung 50M, 100M. 50M, 12M, pwede na. 12M, pwede na. 12M pwede na. Depende talaga sa storya. Kung simple na yung storya, 12M, very comfortable na yun. Mas-shoot mo namang... Tapag hindi mo pa na-shoot yun na maganda, ewan ko na lang sa'yo. Hindi ka siguro magaling. 12M na simpleng storya. Dapat lumabas na maganda yung pelikula mo. Importante ba sa director na merong producer experience? Para mas ma-maximize niya yung... Oo din. Totoo yan. Kailangan din eh. Kasi, kaya tinan mo sa akin kung gusto ko maging producer, that's also one of the things that kumbaga, nasa path ko din siya eh. I want to also produce for other directors eventually. Kasi kailangan mo ring malaman din yung budgeting ng ng isang pelikula eh. Yes. Yung... Kasi pag director ka lang, ang mindset mo lang is yung kung paano yung art direction nung film. Pero kung meron ka ring view as a producer, alam mo kung paano mag-work around. Sa States, parang most of the directors are also producers eh. Makikita mo, attached na sila palagi as producer. Ito, may tanong ako sa inyo. Pag lumapit sa inyo ang Viva Max for a role na kailangan mag-bear o may sex scene, 2.5. papayag kayo? 2.5. Yan lang gusto mong kausap. Kahit walang packlunch eh. Hanggang saan ang pwede mong pakita? May penetration ba? Hindi ganon. 2,000 raw pag may penetration. Ikaw yung penetrate. Uso pa ba yung penetration ngayon? Hindi na. Siyempre pag ganun, Sa movie porn o na sa yun. Plaster Hindi, yun. sa pene. Porn na Kasi yun. di ba noon may pene, di ba? 80s. 80s. Ngayon ba, bakit nung 80s may pene, tas ngayon wala na? Pang-lansi raw yan eh. Hindi Hindi na siya. Mahal ang tape nun Basta eh. porn na yun. Yun yung- Political yun dati. Ay, sayang. Ang hirap tumanggi pag maganda yung script, di ba? Ganda yung maganda yung storya, yung artista, di ba? Ay, ba't ngayon, Sir Jeffrey, na lilinya ka, tinatanggap po rin yung events or live? oo. Katulad nung Kay Geneva. Gen sila. Evolution Yes, na Gen mangyayari Evolution. on September 5. September Tapos na pala, September 9 to lumabas. Oo nga. September 13. September 5. September 13 pa. September 13. Sa mga gustong manood ng Gen Evolution, kung paano nyo makikita si Sir Jeffrey Hidalgo mag-direct ng isang live event. September 13 sa Music Museum, Yes. Gen Evolution. Kaya Gen Evolution kasi nga, papakita namin yung evolution ni Geneva as an artist. Meron bang performance dito ang Smoky Mountain? Surprise. Talaga? Kaya manood sila. Kasi yan ah. Saan makabili ng ticket pala? Sa Music Museum. Hindi ko lang ticket net or Okay, something. lalagay na lang natin sa Search na lang sa description. Google, Gen Evolution. Gen Evolution. Pero, ano kaibahan ng live direction sa film? Well, depende. Hindi kasi iba yung yung presence of mind pagdating sa sa live events kasi live nangyayari. Magkamali ka doon, sira yung buong show. Hindi katulad sa film production, pwede ka magkamali tapos ulit mo lang ulit. Take 2. Oo. Ito live din. Well, in a way, kasi kailangan mong maayos na yung ilaw, yung music, yung cueing, yung blocking. That's basically naman yung pag live events eh. So it's also like directing din a film or May yun lang. rehearsals pa ba to? Pero yun nga, kailangan may rehearsals. Yun yung Anong memory mo importante. ng Music Museum as a performer? Doon din ako din ako doon, concert ako dati doon. Baird, yung title. Kasi hubaran na eh, di ba? Paano na eh? Pag ganun na eh, kasalanan ni Connie Makatuno to. Dami mo palang tinry, no? Looking back sa career mo, parang meron ka bang niregret na ginawa mo? Wala. Wala akong ni-regret na ginawa ko. Siguro may certain small films na ginawa ko na parang na dapat hindi ko inoohan or something. Kaya being, I think nung time na hindi pa ako nagdi-direct. Kaya nag-umuo ako. Pero ngayon, Ano to? very Teleserye, choosy. movie? Hindi, parang indie siya. So, ngayon very choosy na ako with roles. Actually,
mas choosy pa nga yung manager ko at saka si Boss Vic sa akin. Kasi nga, Under Viva ka ba? under Viva Artist Agency ako eh. Ako kasi, sabi ko sa inyo, willing naman ako na, yun nga, kung kailangan ng role, wala na akong problema with nudity or whatever. Pero hindi ko pinapayagan na ni Boss Vic. Siya yung protective sa akin. Yung pagkain ng janitor fish. Ayun. Yun na tayo. Yun na ba tayo? Teka, eto, bago tayo ulit mapunta doon, ano ulit yung context mo pagdating sa janitor fish? Kasi ang dami raw nagme-message kay Sir Jeffrey Hidalgo na Dito pala nanggaling yun. Yung kay Ryan Reeves ang galing yun. Pasensya na Dito po pala kayo, nanggaling yun. Kaya sabi ko, bakit bigla lang comment na kumain ka ba talaga ng ng janitor fish? ano ba? Ito kasi may kasalanan, Sir Jeffrey. Napanood ko talaga sa TV5 yun eh, na nasa ilalim si Sir ng isang bridge sa Marikina. Okay. Tapos merong nag-iihaw na janitor fish. Tinaktak niya yung shell ng janitor fish. Tapos pinapatikim kay Sir Jeffrey. Ang hindi mo makalimutan, yung hindi tumanggi si Jeffrey Hidalgo sa pagkain. Hindi siya tumanggi. So, Pinower through na yung pagkain. parang sa pagkakatingin ko sa kanya, mga 5 or 6 out of 10 naman sa panlasa niya. Totoo ba yun? Mandela effects lang ba yun nangyari yun? Kaya ka po ka namin kay Guinness. Wala po kami pakialam sa mga karir yun. Tangina mo niya. Eto na talaga yun. Totoo. Ito yung totoo. Hindi, ito yung nakatawa pa eh. Duman pa kay Geneva. Para lang makonfirma. Para lang ma-reach natin si Sir Jeffrey. Eto na yun. Totoo. Kapit na mga cool-pals. Unang-una, hindi yun TV5. Studio 23 siya. Sige. Kasi nung time na yun, I was also one of the hosts of this show called Team Explorer. Kasama ko dito si Miguel Zubiri, The Senator? si Migs. Actually, siya yung producer. Mig Zubiri, JC, Yung barbecue doon. Big Zubiri. Mig Zubiri, JC Gonzalez, kapatid ni Bianca Gonzalez, and si Amanda Griffin. Di ba? So, kami yung apat na hosts nun. And then, the reason why sinama ko dun, kasi nga chemical engineer ako. Nakakainis nga si Migs, minsan pinuputo on the spot ako. Ano masasabi mo about this? Buti na lang palagi ko alam. Wala pang... Noong time na wala pang Google. Hindi mo pa mag-google yung So, nagkaroon kami ng episode about yung mga janitor fish sa Marikina River. So parang ang kwento pala nun is may nakawala na janitor fish. And sobra sila mag-proliferate. So dumami na sila dun sa sa Marikina River. Which is nakaka-apekto sa ecosystem, di ba? Yes. So pinakita nila na parang minsan hinuhuli na nila para mabawasan, tapos niluluto nila. Sabi ko, nakakain ba yan? Parang tilapia. Sabi ko, talaga. Parang tilapia nga siya. Pero parang mas malumot yung lasa. Kasi nga, di ba? Tinikman ko talaga. Kinain mo! Tinikman ko talaga siya. Walang sausawan. Walang Nasa ng sausawan. tilapia. Walang sausawan. Wala. Thank you. May closure na kami. Kinain ni Jeffrey Hidalgo ang janitor fish! Palabakan! Yes, matawa sa labas. Hanggang Sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Maraming salamat, Sir Jeffrey. Thank you. May bago bang movie coming up? Anong lasa ng janitor fish? Tilapia. Yun nga, tilapia na malumot. Na malungkot. Nilulok din naman. Binabad sa bibig, 2 araw. Nalulutokin mo. Kinain ko naman siya. Pero konti lang. Pero natakot din ako kumain masyado madami kasi nga hindi ko alam kung anong... Oo, kasi dumi ang kinakain niya, di ba? Si Mig Zubiri ba ay kumain? Hindi.
Hindi ko alam kung sinong sinong co-host ko nun? Ako lang ba? Parang ikaw lang yata sa segment na yun. Sa segment, baka ako lang yun. Sana sinubukan mo na may toyo kalamansi. Baka naman iba. Pucha, alam mo, ang dami pong naghahanap ng video na kumain Ayan. ng Jan. Hanapin Studio nyo. 23 kasi. Studio 23. Tatanong ako, Team Explorer. Tanongin ko kung may copy pa Pero sila. ano po ang mga upcoming gigs nyo Ayun. or shows this September? Again, yun nga, September 13. Kasama din ako dun sa show ni, aside from directing it, siyempre kakanta din ako dun. Pwede po I'm ba also kami one of the manood guests. yan na Oo, September 13? of course. Sige, tayo. sabihin ko kay Geneva. September 13, si Gen Evolution. And then, September 25 naman, may show ako. Supposedly, birthday show ko, kaso lang umulan nun. At bumagyo nung time na yun, so we had to postpone it. September 25 na siya. It's called the FHM Project. Pero, eto na siya, it stands for Feed Hungry Minds. Feed Hungry Man. So it's actually a benefit show for Feed Hungry Minds. Kasi sa may Match Point Sports Bar sa SM Cherries sa Shaw, 3rd floor. Maganda. Napakagandang venue siya. Sports bar. Sana namin manood, Sports bar. Sir Jeffrey, kaso nasa Japan tayo niyan. Oh. September 25? September 25. Ay, wala. Wala Nood pala. kayo. Sige. Guest ko din si Guest ko din si Lara Morena at saka si Ines Veneracion. Thursday. Thursday. Yes. Si Lara Morena. Di ba cash ni Rems yun? Crush mo ba? Guest niyo yun. Masaya yun. Tsaka madaldal yun si Lara. Madaming kwento yun si Lara. Ayun. September Tapos 25 and September 13. 13. At saka sa November, abangan nyo, magkasama din kami ni Geneva in a musical, Jeprox, the musical, featuring the songs of Mike Hanopol. So, excited kami dun. Yung Into the Woods, mga ganyan. Ay, yung last musical na ginawa ko is with the same theater company, Tanghalang Una Obra, Ibarra with Piolo, 2 years ago. So, ngayon ulit, ito, Jeprox the musical naman. Kasama ko si Geneva, David Ezra, Nino Alejandro, Jet Pangan. So, masaya. Hindi ba kayo napapagod? Masaya. Oh, masaya yung taba. Parang, di ba yung ibang tao, palaging sinasabi na parang, gusto ko mag-retire by this time. Yun nga, ito yung trabaho namin, hindi siya yung tipo ng ganun eh. Na parang gusto ako, I'd want to be able to do this as much as long as I can. Yung pagtalon nyo ba from acting to singing, from singing to acting to directing to producing. Ano ba yun? Tumalon ba kayo dahil napagod kayo o dahil gusto nyo lang itry? Well, yung from singing to acting, dahil yun sa mga producers na. Siyempre, Hot Smoky Mountain kami nun eh. So yung kinast So for... yun, yung time na yun, parang, sige, try mo. Tapos yun nga, from acting naman to directing, kasi nga, hilig ko siya. Yun. Kasi parang, kung isipin mo, kung pagtalon ka ng talon, baka iniisip mo, hindi nag-work yung kasi sa company, ganun eh. Actually, may time na nag-concentrate na talaga ako sa directing. And then happy na ako doon. And then sometimes may konting singing, konting acting, ganyan. Yung manager ko ngayon, si Lou Gopez, siya yung nagpasok sa akin sa Viva. And then ever since then, I've been doing much more acting jobs. Like hindi ako nag-expect na at this age, magkakaroon ako ng lead role. Yun nga yung kay Nadine, she's a The Leader. Co-star ko siya. And then recently yung Nanay Tatay. Ano kayo sa Deleter? Napanood mo ba? Nabalita ako lang Deleter. Ano ba siya? Ako yung boss. yung boss. Ako yung boss. Meron ka bang role na gustong Magawa? Gusto ko ng alam niyo yung You sa Netflix. Yan, parang yun yung dream role ko. Stalker na pumapatay. Gusto mo parang bida kontra bida. Oo. Kailangan ba sa movie to Kailangan niya ng o... practice ng may patay. New to new. Ba't parang tahimik mo? Today. Ngayon ka lang nagsalita. Ikaw, anong paborito mo sa... Po, anong lasa nung janitor? Anong paborito mong pelikula sa Viva Max? Sa VMAX? Oo nga.
At paborito Kayo nga, artista. sige nga, gusto ko anong mga memorable VMX films na napanood niyo? Ako yung ano, Wow! Talaga. Ano? Hindi ka nanood? ako yung nandun ako. Oh, meron ka ba? Adarnagang. Okay. Kay Direct John Red. Oh, pero di ba, hindi pa kasi... Hindi yun bold. Hindi, no? Oo. Pero meron. May scene, Si may, Jenny Loizaga. may konting scene lang na ganun. Pero hindi pa siya Viva Max nung time na yun. Totoo. Ngayon lang nag-full blown si Viva Max eh. Na ganun. Kaya nga nagkaroon ng Viva 1. So doon Nung nilipat. taya. Yung taya. Nung taya, nagdire-diretso na sa Viva. Taya. Yun yung isa sa mga favorite ko yun eh. Pinost nga ni Direk Roman eh. Taya. Parang 5 years ago na siya. Isa sa mga Meron ka favorite bang, ko yun. kasi Direct Roman, si Sean de Guzman yung ano niya. Go to leading man. Sinong go-to leading lady and leading man mo? Ako, so far, Angelique Kang. Kasi nakadalawang films na ako kay Angelique Kang. Yung Eva at saka yung Salawahan. Good choice. Oo. I've tried it myself. It's hot eh. No? Di ba? Siya ba yung pinakamagaling na artista ngayon doon o mabenta? Isa siya sa Isa. mga pinakamagaling. And Sa then, leading siguro, another, si Christine Bermas. Wow. Siya yung artista ko sa Lampas Langit. And then, yung Lampas Langit, ano siya, film siya na parang matagal ko. Yun dapat yung second film ko after Silong. Kasi ngayon Silong, 2 characters siya na romantic thriller. Ito, erotic thriller na siya. Etong ano 'di ba, erotic films. Mas ano ba siya, liberating kumpara sa mainstream films. Yung mga usual na love story kasi lang, parang, ganyan. Parang kung gusto mong gumawa ng isang film na mas maraming pwedeng ipakita at walang restriction, pwede ka sa erotica film dumaan. Yeah, totoo. Instead of mainstream films na maraming restrictions. So mas prefer mo ba erotica films para padaanin yung message? I guess, depende sa storya. Depende talaga sa storya. Pero feeling ko ngayon nga, mas makapaglaro ka kung mas wala ka masyadong iniingatan na hindi pwede pakita. Pwede bang walang sex scenes sa isang... Erotica? Oo. Pwede. Pwede? Pwede din. Okay. Pwede din. Kasi nga, di ba, it's all about arousal eh. You can tease and all. Silhouette lang. Ano? May ginawa Pwede ka kong ba gawin. ganun na walang... Wala pa. Pero maganda yan ah. Maganda idea. Thanks for the idea. Welcome. Maganda yan Ungol lang. Ikaw yung bida dyan, James. Ungol lang. Lalabas lang yung Oh, pwede hindi mo. pwede kasi ano eh. Pag yung mga yung pag pinalabas na sa Cinema One. Oh, hindi kasi katulad nung ano. Lakat na lahat, no? Ang ganda kasi ng Anora eh. No, napanood mo yung Anora na Sobrang ganda nun. comedy film siya eh. Hindi ko nga akalain na comedy siya. Dark comedy. Tapos may pinapakitang sexy na hindi pwedeng wala naman siya dun eh. Pwedeng nandun siya pero magme-make sense pa rin yung Pinagkakala niyo film. kung paano magsayaw ng stripper. Oo. So, yun ang maganda, believable talaga. Sabi ko, talagang ganyan yung sayo ng Tsaka mga ano. tsaka hindi ko akalain nakakatawa. May mga, yun yung maganda. That's when you know na okay siya. Pag kaya mo siya panoodin with your partner na sabay kayo. Yun ang wala pa, no? Yun ang tingin kong wala pa sa Viva atin. Max. Kasi pag kuwari, So, kahit sa Viva Max, yung comedy film na meron naman. meron pala, yung hindi ganun Rufa May kadami. pala, yung ano. Pero yung hindi siya talaga upfront na comedy. Meron ka bang parang ganun na masuggest na parang, ito, panoodin mo to erotica dito with your partner. Hindi naman siya soft porn or ano. Kasi nakakatawa yung Anora. Kasi, Sorry ano- gusto ko lang isingit din yung Anora kasi Kasi yan, parang Becky Imbadet. Parang hindi nga eh. Yung yung pagka-comedy James Wynn niya, pala to eh. sobrang natural. Meron sa Kasi Netflix. yung yung title. isang Meron kasi, yung mga yung mga... panoorin nyo. Maganda yung sorry, Anora. Maganda yung Maganda yung Anora. Alam ko nanalo pa ng Oscar yan. Banggit mo nga kanina na, inulit mo pa ulit yun. Maganda nga siguro baka talaga. maganda nga. Anora, no? Anora. Hindi ko pa nabanggit yung Anora. Hindi pa. Sobrang ganda na. Nasasanggi mo yung table. Yung Anora kasi, ang ganda nung pagka... Tinamaan na to, Jomar. Oo. Yung ganda ng ano Hindi, kasi yung pag Yung isa manonood kasi, ka,
Ito yung istorya ng Anora. Oh. Walang uuwi. Yung isang nawala. Ano pangalan ni Ate Guy dyan? Anora. Anora Honor. Hindi kasi yung parang naging bida yung alalay nung bida. Tapos mali-mali sila. Hindi nila alam kung saan hanapin yung Baba mo yung kamay mo. bida. May bisita tayo. Pero yun nga. Puta, panoorin nyo na lang. Pero yung Anora is something na napanood namin daw ni Ginny together. Oh. Na hindi awkward kasi minsan may para Yes, makapanood correct, para matry correct. mong manood ng erotica with your partner. Minsan Correct. nagmamangmangan ka pa. Ayun, correct. Fair Play. Fair Fair play. Panood nyo sa Netflix. Foreplay. Fair Fair Play. Play. Ang title. Fair Play. Ano Siya? Tungkol siya sa dalawang banker. Dalawang banker sila na may affair sila sa dapat hindi malaman. May Ayun, utong so, ba dito? Oo. Okay. Meron. Pero Siya? ano mas Erotica maganda? siya. Fair play o Erotica siya. Anora? Series ba ito? O Anora na lang na. Hindi kasi ito Netflix. Max! Saan Netflix kasi mapapanood ang Huwag Alora? na kayo mag-Netflix. Saan mapapanood yung Alora? HBO Max. Anora. Anora? Anora Sasam yan eh. Oo. Siya. Anora pala. Anora. Sige. Anora. Beke imbadot nilang. Hindi, yun yung time na, yun yung part, yun yung sinasabi siguro ni na pwedeng wala yung sexy, no? Tapos nakakatawa pa rin siya eh. Even with the sex scene, hindi yun siya para ma-arouse ka. It's needed. Doon sa story, may establish. May establish Diba na meron nakakalito sila. sa titi yun? Manigit yung titi mo. Siguro ikaw. Kasi PWD ka. Pati kasi titi mo, biglang art to ah. Tapos Bakit malilito? Manigit, matigas na, tapos matatawa ka. Di ba? Gets. Kasi sex comedy. Nagkaroon ka ba ng film na dinalek na sex comedy? Wala pa. Isa ba yan sa... Isa yan sa mga gusto ko din gawin. Sex comedy. Sama kami yan. magpipicture. I-pitch ko yan. Sa Netflix? Oo, sige. Baka yun yung way natin. Sige na lang siguro, no? James. Umasa kami, no? Binudbaran ko ba ng asin? Maraming salamat, Sir Jeffrey. Thank you. Thank you. Guys. Nag-enjoy ako. Pero manunod talaga tayo nung concert. We'll watch. Oo. We'll support. Manood po kami ng 13 sa 20 message ko. Kunin ko yung Gen Evolution at FHM Project. Vlog natin yan, at least kung hindi man manood yung ibang tao, malaman nila kung ano yung na-miss out nila. Hindi, marami. Kung magkakaroon ng reunion ng ang Smoky Mountain. Oo nga. Kasi nagkaroon ng nung nag-guest si Geneva. Pinood ni Tail yung buhok ni Ryan Rems para maging Geneva. Na ganun. Oo, yung sa Pasay. Masiyahan ako ron eh. Sobrang laki ng connection ni Ryan Rems sa Smoky Mountains. Oo, kaya siya din yung may trivia mo eh. Kaya Kasi baybayan maraming niya. salamat, sir. Thank you. Yun, shoutout sa ating mga Patreon dyan, si Epi Ocampo, Ryan Kenneth De Leon, David Mark Salazar, Ivan Oquiaba, Jonas Peralta, Jonas De Ocampo Palma, John Marvin Santos, June Fred Hicaro, Romel Abaday, Benigno Noriega, Brian Roismar, Alejo, Christian Revillame, Valentin Trinidad, Romel Sese, Mark Joshua Season, John Denzel, C. Daniel Garcia, Jeff Padilla, Leonard Opina, George Eliazon, Maglalang Ayin Medina at Joey Galios. At for our shows this week and this month, open mic po every Tuesday sa Brickwall BGC, sa Uptown Parade Mall, at every Wednesdays naman sa Most Bar QC at Tito's Bar sa Capitolio, at every Friday naman sa Century Park Hotel Manila for open mics. If you want to sign up, punta lang sa comedymanila.ph. Meron din tayong mga comedy specials happening sa Brickwall BGC at Cellar this month. Punta lang po sa comedymanila.ph. Nandiyan po ang show ni Muman Reyes sa September 20 sa Cellar, at Sinonong Bali naman po September 27 sa Linya Linya HQ. At para sa ating kick-off ng Oktoberfest, October 11, nandiyan po tayo sa Palm Grove Century Park Hotel, Manila for a rap stand-up show. At sa Cool Pals, October 19 naman ang Rock and Roll sa SM Skydome. Kasama natin ang The Dawn.
Lola Amor, Otto Telik, Tanya Markova, at Juan. At para sa ating episode recommendation, tawagin natin ang ating Cool Pals Librarian, si Jomar J, ang one half ng Buhangin Brothers Podcast. Napag-usapan yung mga pelikula sa Viva Max, nag-guest natin si Direk Roman sa episode 778, The Cult Director. Yan, tuloy lang. From Romer Jimenez, pamura po gamit ang Nigerian James sa kaibigan ko si Marlon Eugenio. Hello, Marlon. Pamura naman po kay Kuya Will James sa fiancé kong si Jonalyn Eusebio from Edmer Morano. Hello, Jonalyn. I will pakin niya sa harap na ibang tao. Pamura kay Nigerian James plus Kuya Will Ultra Combo greeting birthday last July from LJ Ramos. LJ Ramos, I will fuck you in the ass in front of many people. Pamura sa akin, Boss James, Nigerian Kuya Will kasi nakapag-Patreon na ulit ako naka-sale ang top tier Patreon si Brian Frias. Brian, puputakin na mo, kakaltutin kita sa harap na ibang tao. Pamura naman sa inyong lahat ng kulpa sa anak ko bago silang si Lord Kaiden Miguel. Lord Kaiden Miguel, putang ina mo. From Rainier Easy, pabati po kay Nigerian James sa pinakamamahal kong Mrs. Happy birthday, Rachel Ann Isip. Rachel Ann Isip, I will fuck you in the ass. Even if it's your birthday, I will put a glowing candle into your eye. Sige. From Paul Edward Espino, pa-gender reveal naman in unison para sabihin sa amin ng misis ko na it's a girl. Anong pangalan? Ewan ko sa putang inan to, si Paul Edward Espino. Paul Edward Espino, kung ano man ang anak mo, bakla yan! From Jasper Biliran, pamura in Nigerian James accent ang aking fiancé na si Michelle Mojica. Hello, Michelle Andy Mojica. Before you got married, I will fuck you in the ass so you will know who is better, your husband or my penis. Nag-iiba na yung tema. Habang tumatagal. I do not care anymore. From Haim Laude, I will fuck you in the ass. inaalay ko po kay Nigerian James, ang pogi kong tropa ni si JJ Aquino. Hello, JJ Aquino. I will fuck you in the ass. Pakimura in unison. Alison Curambao, putang Putang ina! ina! Alison Curambao, pabati, pamura kay Diwatang Iqbal Rems na tumalon sa San Juanicom Bridge. Ang tropa ko si Eric Jan Dumali. Eric Jan Dumali. Tatalong ka rin ng San Juanico Bridge at titirahin mo ang tubig ng iyong bura. Yan, yun yung galing from John Enrico Narito. From Ralph Cruz, pamura kay Iqbal Ryan Rems ang mahilig maghigop ng lakas na si June Estrella. June Estrella, di higupin mo ng higupin lahat ng burat ng ragra-rugby. Oy, sabi ni Ken Ichi ng Puerto Princesa, sana magka-show kayo sa Palawan soon. Putang ina mo. Pamura si Harvey in Tatay Yung Jigs. sila niya namin, hindi namin mapuno. Puerto Princesa ba? Putang ina niyong lahat. Metro Manila na lang kami magsishow. Putang ina niyo. Pamura si Harvey in Tatay Diggs with Nigerian accent kay Sir James. Alam mo, putang ina mo. Masalamat ka nandito ako, nakakulong ako. Kundi putang ina mo, kakantutin. Pabati kay Nigerian James ang katrabaho ko na kulpa sina Jerome Montaño at si Jesumar Cortez. Hello, Jerome Nesumar. I will pack you in the ass. I don't care if you are in a line. I will have a stick that is longer than my penis, so penetrate to your ass, so will it penetrate to the second ass. From Dan Molina, pamura naman po kay Nigerian James ang tropa kong may N-word pass na si Adrian Cunanan at Joko de la Adrian Cunanan, you have an N pass. I do not care, but I have a pass to your ass. Pamura naman po in unison sa hindot kong kaibigan na heartbroken kasi yung nililigawan niya bumalik si Cyrus Arbaza. Cyrus, bakla ka. Putang ina mo! Happy birthday kay Paul Cedric Tenorio at pamura na rin po siya kay James Karaan. Anong pangalan? Paul Cedric Tenorio. Paul Cedric! Puta! Oh, tayo.
From Jade Rafael Delin Gatchalian, pakimura po ng putang ina mo, tapos si Roger po ang magsasabi. Jade Rafael Delin Gatchalian. Jade Rafael Delin Gatchalian, putang ina mo! Yun. Thank you very much, guys. Thank you very much. Thank you. Thank you! Maglalabas kami ng sama na loob dyan sa stage. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.